Lord, Amen. Good morning po mga kapatid. Amen. Muli palakpakan natin ang Diyos na buhay. Hallelujah. Are we convinced mga kapatid na God is good? Amen. Can we say it again? God is good. All the time. And all the time. God is good. Na kahit maraming pagsubok sa buhay, maraming problema, naniniwala ka bang mabuti pa rin ang Diyos? Amen. Na bakit we are alive still today? Because God has the best plans for us. No? At matatagpaw natin yun dun sa kanyang salita na at ipinakita yun ng Panginoon, no? Lalo na this tinatawag Lenten season na, no? Or mag-Holy Week na. Pero karamihan ng tao naaalala lang ang Diyos kapag Holy Week. No, marami sa mga tao naaalala pag Holy Week, no? Pag Semana Santa na. Dapat tayo, mabait tayo ngayon kasi Semana Santa bait-baitan muna tayo. 'Di ba? Pero sa atin po, naniniwala tayo sa ganang ating sarili, hindi natin kaya magpakabuti kung wala ang Diyos. Amen. Kaya po, tinuturuan tayo ng Panginoon sa bawat araw, sa bawat sirkumstansya ng ating buhay, sa pagsaliksik ho natin ng kanyang word, no? Doon po nakabase yung ating pananampalataya. At natutunan natin na ang buhay pala natin ay tunay na nilikha tayo para mabuhay para sa Kanya. Hindi sa sarili nating kagustuhan o mga plano sa buhay o impluwensya o agos ng sanlibutan. Kundi meron pala tayong dapat lakaran. Meron pala dapat tayong ipamuhay dahil tayo ay nilikha para sa Kanya at hindi sa para kung saan. No? Ang title ng ating pag-aaralan, mga kapatid, is The Teacher. Amen. Who's the teacher? Sino po yung tagapagturo sa ating buhay? Walang iba kundi ang Panginoong Diyos. Kasi siya yung lumikha sa atin. Alam niya kung ano ang mabuti sa atin. Halimbawa ho, sa simpleng paliwanag, no, ang cellphone, mabuti ba sa cellphone ang nakababad sa tubig? Ano mangyayari? Masisira. No? Sa atin ho ba, mga kapatid, alam ho ba natin kung ano yung nakakasira o hindi? Kasalanan. Yes. Ang kasalanan ang sumisira sa tao. At tayong mga tao, sa ganang ating sarili, wala tayong kapangyarihan over sin. We don't have power over sin. No? Simula pa kay Adan at Eva, no? Kasala ang tao. At simula noon, tuloy-tuloy na nagkakasala ang mga tao. At wala kahit isang matuwid. Wala kahit isang karapat-dapat sa Diyos. No? So, ang mga tao, lumikha ng mga bagay na kaparahanan para maabot nila ang Diyos. No? Ano yung nilikha ng mga tao? Relihiyon. No? Pero, nakaabot po ba ang tao sa Diyos sa pamamagitan ng relihiyon? Amen. Kung nakaabot po ang tao sa pamamagitan ng mabubuting gawa o yung mga tinuturo ng mga relihiyon, hindi na sana napako sa krus ang Panginoong Hesus. Amen. Kaya po natutunan natin na tayo pala ay walang magagawa kung wala ang Diyos. Amen. No? Kaya ang title natin, The Teacher. Sino pong handang magpaturo dito? Amen. No? Lahat po tayo, kasama ho ako. No? God wants us to be mature sa spiritual life natin. No? Yung ating character ma-develop. Hindi natin yan kaya sa ganang ating sarili. Amen. We need the Holy Spirit. No? Marahil naririnig natin or familiar lang tayo sa word na Holy Spirit. Alam lang natin, banal na Espiritu, Holy Spirit. Pero kilala ba talaga natin siya bilang Diyos sa ating buhay? No? Again, ang tanong ko, handa po ba tayong matuto at turuan ng Diyos? No? Sa umagang ito. Amen. So, nais ng Panginoon, magkaroon na tayo ng pag-iingat. No? So, para maingatan natin yung ating sarili, ano pong dapat natin gawin? Malaman natin yung mga nakasasira at mga hindi, yung mga karapat-dapat at mga hindi karapat-dapat. No? Alam natin yung tama at mali. Pero bakit sa maraming tao, alam naman nila na mali, pero nagagawa pa rin? Amen? Sino guilty dito? No? Na alam natin, may mga bagay na mali tayong nagagawa, pero natutuloy pa rin natin. Dahil makapangyarihan ang kasalanan eh. Naniniwala po ba tayo doon sa ganang ating sarili, di natin kayang labanan? No? Pero kapag lumapit tayo sa Diyos, nanalangin tayo, ibig sabihin, ibinaba natin yung pride natin, nagpakumbaba tayo, inamin natin na, Lord, ganito po ako. Ganito akong klaseng tao. Ako ho, Panginoon, si Dean dyan na mahilig sa bisyo noon.
Amen? Na adik sa pornografiya noon. No? Mahilig sa mga bagay na sanlibutan noon. No? Yun ka na-influensyahan ka ng sanlibutan. Wala tayong laban doon. Diba? Sexual immorality. Distorted mind sa ating buhay. No? So, ano po ang paraan para tayo ay mabago? Maraming tao na na-rehab, amen? Yung mga drug addict, na-rehab naman. Pero pagkalabas ng rehab, bumabalik, di ba? Yes. Pero wala pa akong kilalang tao na galing doon sa loob, mapakulungan man o rehabilitation, na nakakilala sa Diyos na bumalik doon. Di ba? Kapag nakakilala sila sa Diyos, nagkaroon sila ng personal relationship sa Panginoon, hindi na bumabalik doon eh. Bagkus, nagkakaroon pa sila ng mag-influensya doon sa mga dating katulad nila at sila rin ay naliligtas doon sa sitwasyon na yun. Amen? Kaya tayong lahat dito, no? Bakit tayo narito? Sabihin mo sa katabi mo, dahil mahal tayo ng Diyos. Hindi lang tayo nandito kasi para magsimba, kasi linggo eh. Kaya okay, ano naman eh, parang nakagawian, simba tayo, ganyan. And then paglabas ng panambahan, okay, walang nangyari, balik ulit sa dati. Diba? Pero mga kapatid, let us be teachable. No? Aminin natin sa Panginoon na hindi natin kaya sa ating sarili na pabanalin yung ating sarili. Sino kaya dito gawing banal yung sarili niya? Wala, no? Sabi sa Bible, apart from me, you can do nothing. Wala tayong magagawa. Kaya lang tayo naging banal sa paningin ng Diyos kasi tinanggap natin ang Panginoong Hesukristo. Yung kanyang tinatawag na finished work sacrifice on the cross, no? Na siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. Amen. Yun ang tinanggap natin. Yes. Siya ang nagtubos sa atin. Kaya wala tayong ibang lalapitan kundi ang Panginoong Hesukristo lang. Amen. Sa lahat ng relihiyon, if you will search a founder who was resurrected from the dead, nag-iisa lang yun. Yung nabuhay na maguli sa mga patay, iisa lang yun. Hindi si Buddha, hindi si Muhammad, hindi kung sino. Si Hesukristo lang yun. Amen. Ganoon katotoo ang pag-ibig ng Diyos. No? Yung sa mga salita niya, matatagpuan mo, ipinauna niya na ganito ang kalalagayan nating mga tao. At binigyan niya tayo ng kaparaanan. Amen? Kahit maraming tao nagre-reject sa Panginoon, di ba? Nire-reject ang Lord, nire-reject yung Word of God, nire-reject yung messengers of God. No? Yun pa rin, mahal pa rin tayo ng Panginoon. Sabi, John 3:16, for God so loved the world. Ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na ibinigay niya. Sabihin natin, ibinigay. No? Pag may ibinigay, merong tumatanggap. Amen. Tama? May binigay eh. Halimbawa, may binigay na regalo sa iyo. No? Most likely, tatanggapin natin eh. Yes. Diba? At ano yung ibinigay na yun? Buhay. Buhay ni Kristo. No? Kasi kung walang pagsakripisyo ng buhay, walang pagtubos. Amen. Yeah. Amen. Kung hindi ng buhay na mag-uli ang Panginoong Kristo, walang kwenta lahat ng pinagagawa natin dito. Walang kwenta ang buhay ng tao. Pero dahil siya'y Diyos na nagkatawang tao, no, inabot niya tayong mga tao. At siya'y Diyos. Sabi ng Panginoong Kristo, I am the way, the truth, and the life. No one can come to the Father except through me. Naranasan natin yun, nakakahiyang lumapit sa Diyos. Amen? Bakit nahihiya tayong lumapit sa Diyos? Kasi alam natin may kasalanan tayo eh. Pero pag nakilala mo ang Panginoong Jesus, no, natutunan natin, kaya the teacher, natututo tayo na, wow, ang laki pala ng pag-ibig ng Diyos sa akin. Dakila pala ang pag-ibig ng Diyos sa akin. Na tinanggap niya ako, niyakap niya ako sa kabila ng aking karumihan. At doon nagkakaroon ng transformation. Sabihin natin, transformation. No? Ang ibig pong sabihin ng pagsisisi sa pinakaugat na salita ng mga Griego at Hebreo ay pagbabago ng isip.
ikaw, nakinig ka doon sa teacher, mababago ang isip mo. Kapag ang isang estudyante, lagi siyang bagsak, ibig sabihin hindi siya nakikinig sa teacher. Tama ba? Sino dito naranasan bumagsak sa school? Ako ho, kahit pasaway ako at makulit, hindi naman ho ako bumagsak sa school. No? No, ako'y kabataan. Sa grasya ng Panginoon, hindi naman ho, no? Pero may palakol naman. Sino may palakol dito? Yung 9 of 7, yan. Bakit? Hindi nakinig sa teacher eh. Di ba? 9 of 7, 75, 76, oh, pasado pa rin ha. Kahit ano parang birthday kasi namumula eh. Ang birthday celebration eh. Kasi hindi nakikinig sa teacher. No? At ang teacher, siyempre, merong yan mga exam. During exam, anong ginagawa ng teacher? Anong ginagawa ng teacher habang nag-e-exam? Nagmamasid. Hindi naman siya nagtuturo during exam eh. Magtuturo ang teacher bago mag-exam. Pero during exam, he or she is silent. Kapatid, kapag ikaw ay dumadanas ng pagsubok at parang tahimik, parang hindi naririnig ng Diyos yung panalangin mo, nasa exam ka. He is teaching you something na dapat mong matutunan upang siguro hindi ka na umulit sa muling kasalanan na iyon. Natututo natin? Nakukuha natin? No? Ganun yun eh. Kung nakinig tayo sa teacher bago yung matinding exam, bago yung matinding pagsubok, papasa ka? Papasa ka kung nakinig ka. Pero kung hindi ka nakinig, papasa ka kaya? Hindi. Kaya aminado tayo, marami tayong repeated sin. Struggle tayo, paulit-ulit ko na lang nagagawa itong kasalanan na ito. Diba? Pita ng laman, pita ng mata. Diba? Pride of life, kapalaluan, katigasan ng ulo. Paulit-ulit na lang natin yung mga desisyon natin sa buhay ay palpak. Bakit? Hindi tayo nakikinig eh. Sa teacher. Pero kung makikinig tayo sa boses ng Diyos, sa salita ng Diyos, mapagtatagumpayan natin at makikita natin mismo sa ating sarili yung pagbabago. Amen. Alam niyo kasi maraming bumoboses sa mundo. Daming boses. Boses sa Facebook, sa Instagram, boses ng iba't ibang tao, mga vloggers, mga influencers. Pero kapatid, meron ka bang oras para pakinggan yung boses naman ng Diyos? O naaalala mo lang ang Diyos kapag kagipitan na? Minsan, inaalaw talaga ng Lord sa buhay natin yon. Na mapunta tayo dun sa sitwasyon between life and death situation. Sino nakaranas ng life and death situation dito? Yes. Family crisis. No? Naranasan ho natin yan. No? Nag-umpisa ho ang gawain ng Panginoon dito, itong DOCGM, mga around 16 years old ako noon. Ngayon, 30 na ako. So, ang tagal na, no? So, meron bang pagbabago na nakita nyo sa sarili nyo? O sa sarili ko? Meron? Yes. No? Katulad ng sinabi kanina ni Brother, kahagabi ni Brother JF, wala pa akong kilala na tao na talagang nagtiwala sa Diyos, kumilala sa Diyos, nasasabihin niya dito sa pulpito, Pastor, simula na nakilala ko sa Diyos, nasira ang buhay ko. May ganun ba? Wala. Lahat ng nakikilala sa Diyos, gumanda ang buhay. Amen! Palapakan natin ang Diyos. Lahat ng sumuko sa Kanya, lahat ng nakinig doon sa teacher, which is God, our Lord, Jesus Christ, by the power of the Holy Spirit, through the Holy Spirit, He is the teacher, nagkaroon ng transformation. Yung dating si Dinjan na laging nababarangay, ngayon hindi na. Laging napapaaway, diyan sa Malagasang, ngayon hindi na. Laging nandun sa inuman, no? Laging nandoon sa barkada, rebelde sa magulang, ngayon hindi na. Bakit? May Diyos na nagbago sa buhay niya. Amen?
marunong nang magmahal sa magulang, marunong nang gumalang. No? Yan po ang nagagawa ng pagkakilala natin sa Diyos. Yun po ang nagagawa kapag naging teachable tayo yung puso natin. No? Pero kapag sarado tayo, sarado isip natin, wala. Paulit-ulit ka doon sa putikan. Paulit-ulit ka doon sa kasalanan na hindi mo kakayanin kung wala ang Diyos. Amen. Kaya nga sabi ng, sa Bible, sabi ng Banal na Spirit, sabi ng teacher, no? Huwag tayong basta-basta maniwala kung kanino. Test every spirit. Sabihin natin, test. Yan. Huwag tayong funny. Ano yung funny? Basta, huwag tayong funny walain. Di ba? Yung basta ka na lang naniniwala, huwag tayong basta papauto. Dapat meron tayong basihan ng ating pananampalataya. No? That you are 101% sure that whatever happens in your life, God is in control. Amen. God is in charge. God is the author and perfecter of your faith. Dapat sigurado ka. Paano ka makasigurado? Makinig ka sa teacher. And test every spirit. No? Huwag kang basta-basta masway ng mga bagay sa sanlibutan. Yun ang nais ng Panginoon. Ingatan tayo dahil mahal tayo ng Diyos. So, merong 5 na testing na tinuturo ang Holy Spirit. Number 1, reinforce the things Jesus taught. No? Pag sinabing reinforce, yun yung gawin mo. Yun yung sundan mo. Yun ibig sabihin ng reinforce. Tuloy-tuloy mong lakaran yung katuruan na itinuturo ng teacher. No? O sa Hebrew, ang tawag sa Panginoong Kristo ng kanyang mga disciples, Rabbi. No? Tagapagturo ng katwiran ng Diyos. Sabi sa 1 John chapter 14, verse 26, ngunit ang patnubay, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinabi ko sa inyo. Amen. So, sino po ang tagapagturo? No? Hindi tayo basta-basta naniniwala sa pastor o kaninong religious leader. Amen po. Sino po ang dapat nating pagtiwalaan na magturo sa atin? Eh yung Diyos ho na lumikha sa atin. Sabi niya, ibibigay or isusuko ang Banal na Espiritu sa pangalan nino? Pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Hindi pangalan ni Pedro, hindi pangalan ni Pablo, hindi pangalan ni Juan, kung hindi pangalan lamang ng Panginoong Hesus. Natin matatanggap sa buhay natin ang kanyang Santong Espiritu. Amen. Kasi without the Holy Spirit talaga mga kapatid, everything will be destroyed sa ating buhay. Cycle, magkakaroon ng generational curse. Alam natin yun, up to 4 generation. Diba? Sumpa ang aabutin ng mga susunod na henerasyon kapag hindi tayo nagpasakop, kapag hindi tayo nagpaturo sa ating Panginoon. Amen. Kaya minsan, or madalas naririnig natin sa mga ating mga elders, no? Nung araw, hindi ganito ang labas ng kabataan. Bakit ganito na ang mga kabataan ngayon? Ang babastos. Di ba naririnig natin yan? Sino kaya may kasalanan? Sino may kasalanan? Sino ba nagturo dun sa bata? That's why family is very important. Within the family pa lang, yung sistema na pinapairal dapat natin, yung disiplina, yung mindset na pinapairal dapat natin is in accordance to the will of God. Amen? Dapat yun, hindi sistema ng sanlibutan. Hindi, kapag nakita natin, nabasa natin sa salita ng Diyos, yun ay mali, huwag na natin gawin. Amen po, mga kapatid. Again, sino po handang magpaturo? Amen. Yes. Salamat sa Diyos, no? So, nais ng Lord na tayo ay ingatan at huwag mapahamak. No? Kasi sabi sa Biblia, mayroong daan sa tingin ng tao ay matuwid, ngunit sa dulo nito ay kapahamakan.
Merong mga kaparaanan ng mga tao na akala natin okay. Di ba? Sasabihin sa'yo, oh, yung 1,000 mo, gawin natin 100,000 sa loob lang ng kalahating buwan. Ayun, nice scam. Amen. Maraming hong na-hook diyan. Tama? Maraming naloko. Meron nga nagsabi, dalawang lang daw klase ng tao. Ano yun? Yung manloloko tsaka yung nagpapaloko on. Di ba? Saan ka kaya tayo doon? Sino nakaranas na maloko dito? Ha? Madaming beses na? Yes. No? Ang tanong, doon sa pagpanlilin lang sa atin o pandaraya sa atin, natuto ba tayo? O tayo ay di na natuto? Walang tuto. Hindi ka natuto, doon ka pa rin. No? Sige ka pa rin doon sa gawain na yon. No? Nakailang beses ka nang nadapa, pero nandun ka pa rin. Totoo yun, kapatid. Kasi wala talaga tayong kapangyarihan na mapagtagumpayan ng kasalanan kung wala ang Diyos sa buhay natin. Amen. Pastor, nakakahiya kasing lumapit sa Diyos eh. Brother, nakakahiya kasing di ba? Nararamdaman natin yun, di ba? Bakit? Because of sin. Pero sabi ng Panginoon, come. Yes, amen. Lumapit kayo sa akin, kayong napapagal at nagugulumihanan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ano yung ibig sabihin ng Panginoong Hesus doon? Dahil lang ba sa mga problema? Dahil lang ba sa mga pagsubok kaya tayo pagod na pagod? Hindi. Ang pinaka-ibig sabihin nun, dahil sa kasalanan. Paulit-ulit natin nilalabanan yung kasalanan sa sarili nating paraan. Diba? No? Iniiwas na sa iyo ng Panginoon yung halimbawa, yung tao na magpapahamak sa iyo, ikaw sige ka pa rin. Diba? Sige ka pa rin na sunod sa Kanya. Naloko ka na minsan, nagpaloko ka pa ng pangalawa, nagpaloko ka pa ng pangatlo. Amen? Bakit kaya? Marahil hindi tayo nakikinig sa teacher kapag paulit-ulit tayo naloloko doon sa... Kasi si Satanas, siya ay tinatawag adversary, siya yung mandaraya. Sabi pa nga ng Panginoong Hesus, He is the father of lies. Ama ng kasinungalingan, si Satanas. Lahat ng kasinungalingan, sasabihin niya sa iyo, mapaniwala ka lang at malayo ka sa Diyos. Diba? Tapos, ang ikakatwiran natin, kasi, brother, masarap ang bawal eh. Ganun ka pa. Tama. Wala namang, tama yung sinabi, masarap ang bawal. Di ba? Sa pakiramdam ng laman. No? Pero, sa kaluluwa at sa espiritu mo, nakakasama yun. Ano ba ang mahalaga sa Diyos? Yung ating laman o yung ating soul? Ating kaluluwa. Amen? Yung ating kaluluwa, yung ating espiritu, yun ang mahalaga sa Diyos. Yung inner man na tinatawag. Yun yung tinuturuan ng Panginoon, ng Holy Spirit, para tayo ay mapagtagumpayan ang mga kasinungalingan, ang mga kasalanan. Binibigyan tayo ng Lord, kumbaga, game plan. Ayan. Sabihin natin, game plan. No? Kasi sa battle, di ba? Nasa battle tayo, tapos yung ating commander, chief commander, walang iba kundi ang Panginoong Kristo, bibigyan ka niya ng wisdom. Di ba? Bibigyan ka niya ng knowledge. Ibibigay niya sa iyo yung instruction, yung direction, yung mga tamang desisyon para manalo ka sa laban mo sa buhay. Amen? Para mapagtagumpayan mo. So, ano sabi ng Panginoon? Meditate the Word of God. Anong ibig sabihin ng meditate, Pastor? Basahin lang ba yun? Hindi. Namnamin mo, inunawain mo kung anong sinasabi ng Diyos sa Kanyang salita. Amen. At pag naunawaan mo yun, sabi nga, Joshua 1:8. Amen.
Let not this book of the law depart from your mouth. O ang sabi niya pa doon, be strong and courageous. Diba? Yun ang mga itinuro ng Panginoon. Meditate day and night. So you will be prosperous and successful. Para ikaw ay lumago at magtagumpay. Sino gusto nang magtagumpay dito? Amen. Yes. Yun po talaga ang gusto ng Panginoon. Magtagumpay tayo. No? Ang dami nating battle sa buhay. No? Ang dami nating mga hinaharap sa buhay. Pero kung wala ang Diyos, hindi natin kakayanin lahat yun. No? Hindi mo magagawang maging payapa sa gitna ng mga problema. No? Naranasan niyo ba yun? Yung parang payapa ka pa rin kahit ang daming problema. Amen. Hallelujah. Niyayakap ka ng Diyos, Lord, kapag gano'n. Amen. Kino-comfort ka na, anak, nandito lang ako. Di ba? Yung sinasabi niya eh. At ang turo niya, do not worry. Huwag mong alalahanin yan, anak. Ibigay mo sa akin. Cast your cares upon me. Yes. Tuturuan kita. I am the teacher. Sabi ng Panginoon. Tuturuan kita para manalo ka. Sa mga problema mo sa buhay at hindi na para lumala yan. No? Hindi na para dumami pa yan at manganak ng manganak. Di ba? Yung kasalanan. Kasi tuturuan tayo ng Panginoon upang maputol na yung sumpa na yan. Amen? The question is, are you willing to learn? Meron ka bang puso na nais matuto? Meron ka bang puso na talagang nagpapasakop sa Diyos? Ipapaalala sa iyo ng Banal na Espiritu ang lahat ng mga sinabi ng Panginoong Espiritu, yung lahat ng aral ng Diyos. No? Mga basic na aral ng Diyos. Mga ano-ano yon. Ibigin mo ang Panginoong Diyos. What's the greatest commandment? Ng buong puso, na buong kaluluwa, buong pag-iisip, buong kalakasan. Totoo bang mahal natin ang Diyos? Totoo kayang mahal natin ang Diyos? Sabi ng Panginoong Jesus, if you will obey my commandment, Yes. doon nagpapakita na mahal natin siya. Kasi, napapansin natin, tayong mga Pilipino, mga relihiyoso, mga sinasabing makadiyos kuno, pero walang takot sa Diyos. Talamak ang kriminalidad sa Pilipinas. Santambak ang droga at mga bisyo. Pero relihiyoso ang mga tao. Mahal ba natin talaga ang Diyos? If you love me, says the Lord Jesus, if you love me, you will obey my commandments. If you love me, makikinig ka sa akin. If you love me, magpapaturo ka sa akin. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Kung talagang mahal natin ang Diyos, ha? Kasi hindi lang yan basta sinabi natin, Lord, I love you, Lord. Lord, mahal kita. Hindi lang natin basta sinabi yan, eh. Love is an action. Paano natin natutunan na love is an action? Yung John 3:16, God so loved the world, He gave. Asan yung action doon? Gave. Ang pinakamapagbigay na persona na kilala ko ay walang iba kundi ang Diyos. Amen. Hallelujah. Wala nang papantay sa Diyos sa pagiging mabiyaya at mapagbigay niya. Sa dami ng kasalanan natin, pinatawad niya lahat. Ganun siya mapagbigay. Amen? Na kahit hindi mo siya pakinggan, kahit ang pinapakinggan mo ay salita ng tao at hindi salita ng Diyos, mahal ka pa rin niya. Amen? Yun po, love is an action. At patuloy na kumikilos ang banal na Espiritu sa buong mundo at nagpapakita na mahal talaga ng Diyos ang tao at ayaw niyang mapahamak ang tao. Pastor, ano may sinasabi mong kapahamakan na yan? Ang sabi ng turo ng Biblia,
ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ano po ibig sabihin ng kamatayan? Separation or paghihiwalay. Paghihiwalay ng katawang lupa at ng ating espiritu. Yun ang kamatayan, di ba? Pag namatay ang tao, maghihiwalay yung espiritu at yung kanyang at yung lupa 6 feet under the ground. Kaya pala, natutunan mo, kaya pala sinabi ng Panginoon, do not worry. Di ba? About tomorrow, kasi hindi mo naman alam kung hanggang kailan ka dito eh. Sino nakakaalam hanggang kailan siya dito sa mundo? Hindi ka nakakasigurado, malakas ka ngayon ay malakas ka rin bukas. Tama? Pero ikaw ay sigurado na pag sa Diyos ka, bibigyan ka niya ng kalakasan. Amen. Bibigyan ka niya ng kagalingan. Kasi mapagbigay ang Diyos eh. No? So, yun po ang tinuturo sa atin ng Panginoon. Anak, di ba? Ibinigay ko na ang aking sarili. Ano yung dapat natin gawin? Lumapit tayo sa Diyos sa pangalan ng Panginoong Jesus at aminin natin. Sabihin natin, confess. Yan. Confess natin yung ating mga kasalanan. Magsisi sa ating mga kasalanan. At tanggapin natin ang Panginoong Diyos, ang Panginoong Jesus bilang Diyos, Hari at tagapagligtas ng ating buhay. Hindi lang basta Hari o Diyos na nakikita natin dito sa libutan. He is above all. Amen? He is the author of our life. Siya ang may hawak at may-ari ng ating buhay. Naaalala ba natin na itong buhay na ito ay hindi sa atin? Yes. Alam ba natin yon? Itong buhay na ito, hindi sa atin to. No. Halimbawa, yan, si Isakar, di ba? Sa amin ba yan mag-asawa? By flesh siguro, yes. Pero kung hugatin natin, kaninong biyaya yun? Sa Diyos. Sa Diyos pa rin. Doon pa rin pumupunto. Lahat ng meron tayo, buhay, yung mga halaman, mga hayop, at mga nakikita nating buhay, sa Diyos. Lahat ay sa Diyos. Amen. Kaya tayo na-realize natin, God deserve all the glory. Natuto tayo ngayong sumamba. No? Dati hindi tayo nagpapasalamat, nagpupuri sa Diyos. Bakit? Hindi nga natin siya kilala eh. No? Pero nung naunawaan natin na ganun pala ako kamahal ng Panginoon, ganun pala ako pinatawad ng Panginoon, ganun pala ako nais-ingatan ng Panginoon, kaya tinuturuan niya ako. No? Natuto ka na talagang magtiwala sa Kanya at siya lamang ang sambahin at purihin magpakailanman. Amen. Siya yun, karapat-dapat siya doon sa lahat. No? Alam ba natin, mga kapatid, tayo ay nilikha para luwalhatiin siya. Amen. Yes, Lord. Hindi para purihin ang sarili natin, hindi para sambahin ang ibang tao, no? Kung hindi sa Diyos ang kalwalhatian. Yun ang dahilan kung bakit tayo nalikha. Pero maraming tao hindi alam yun. Nakakalimutan nila yun. Kaya sinasabing ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Ngunit, hindi nagtatapos doon. Ang regalo o ang binigay ng Panginoong Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. No? Sino dito yung 101% sure na kapag namatay siya, diretso sa langit? Amen. Hallelujah. Sino dito gusto mapunta sa langit? Amen. Amen. Sino gusto mauna? Wala. Oh. Kasi parang masyadong seryoso. No? Oh. Wala pa lang munang gustong mauna. Okay. Pero, kung kalooban ng Diyos, Amen. 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 Kasi hindi nga natin alam eh. No? Malakas ka ngayon, baka bukas, iba na. Tama? So, pero, ano mangyari kung malakas ka ngayon at mahina ka bukas, kung sa Diyos ka pa rin, di ba? Yun ay talagang buhay na talagang may kabuluhan. No? Punong-puno ka man ng problema ngayon, may kabuluhan pa rin ang buhay mo. Mahalaga ka sa Diyos. Sabihin mo sa katabi mo, mahalaga ka sa Diyos. Ayan. Ayan ang turo ng Panginoon. Kaya, ano yung second greatest commandment?
Ibigin mo ang kapwa mo gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. So, hindi ka na manloloko ng kapwa, hindi ka na gagawa ng kasalanan sa kapwa kasi pag-ibig eh. Natututo ka ng umibig. Sino gusto ditong matutong umibig? Ay, gusto ko yan, yung mga love. Yan. Mga parang Korean novela. Yan. Minsan yung ating definition ng pag-ibig naiiba dahil sa mga napapanood eh. Diba? Na mga Disney, no? Ganyan, sa mga Netflix, sa mga Facebook, akala natin yun yung love. No? Pero, paano natin matututunan talagang umibig? Paano? Turn your eyes upon Jesus. Amen. Amen. Hallelujah. Tingnan mo yung ginawa ng Diyos para sa iyo. Selfless love. Siya'y Diyos, pinakamataas sa lahat. Makapangyarihan sa lahat. Bumaba bilang isang alipin, bilang isang tao. Para pahirapan at idagan sa Kanya ang lahat ng ating mga kasalanan. Upang tayo ay matubos, upang tayo ay maligtas at hindi maimpyerno. Amen? Pastor, mabait naman ako eh. Sure ako, sa langit ako. Sapat po ba na mabait tayo? Oo. Wala naman akong gaanong kaaway, mga 3.5 lang. Wala man akong masyadong naagrabyado. Diba? Magaling naman ako makisama eh. Pastor eh. Kaya sure ako, langit ako. Yun ba yung batayan? No. Kung yun ang batayan, kung mabubuting gawa ang batayan, na tayo ay karapat-dapat sa kaharian ng Diyos, pagdating natin sa kaharian ng Diyos, ano mangyayari? Magyayabangan tayo doon. Alam mo, brother, kaya ako nandito, kasi ang bait ko eh. Di ba ganun yun? Kung yun ang makakapagpapasok sa iyo sa kaharian ng Diyos sa langit, yung kabutihan ng mga ginagawa mo dito sa lupa, yung sinasabi, uy, dagdag ligtas points. 1,000 ligtas points. Nadagdagan ako kasi ang bait ko. Nagbigay ako ng tinapay sa pulubi. Hindi yun, kapatid. Walang mabuting gawa na makakapantay doon sa ginawa ng Diyos. Amen. Ang gagawin na lang natin ay tatanggapin yung finished work. Kaya sabi ng Panginoong Jesus, one of the 7 last words, nakapako siya sa krus, sabi niya, it is finished. Tapos na. Nagampanan ko na. Napagtagumpayan ko na ang kasalanan. Now, sabi John 3:16, whoever believe, ang sino mang sumampalataya, anong ibig sabihin ng sumampalataya? Nagtiwala. No? Siya ang hari. Ibig sabihin sa kanya ka na lahat ng mga bagay sa desisyon mo sa buhay, sa kanya ka na namumuhay. At hindi na para sa sarili mo. Amen po? Natutunan mo na yon. Tinuruan ka ng Panginoon kung paano talagang mamuhay. Hindi yung nabubuhay ka lang na parang patay. Alam natin yon. Yung buhay ka pero parang patay. No? Ano yung ibig sabihin? Parang meaningless. Walang, you are checking on the sense of life. Pero walang sense. Bakit? Magkakaroon lang talaga ng kahulugan ang buhay natin kung tayo nabubuhay para sa Diyos. Amen. Paano po ba mabuhay para sa Diyos? Di gawin natin kung ano yung mga tinuro ng Diyos. Pangunahin yung pagsamba, paglilingkod sa Kanya, pag-ibig sa kapwa. Yan ang pangunahin eh. Pag-ibig sa Diyos, pangalawa ay pag-ibig sa kapwa, gaya ng pag-ibig sa sarili. Amen? Igalang mo ang iyong mga magulang. Mga anak, sabi, no? Kayo namang mga magulang, huwag niyong ibuyo sa pagkagalit ang inyong mga anak. Di ba? Ang ganda ng turo eh. Sa 10 Commandments pa lang eh. Huwag kang papatay, huwag kang mangangalo niya, huwag kang magnanakaw. Alam natin yan eh. Pero hindi natin magawa, tama? Bakit? Wala pa ang banal na Espiritu eh. Paano natin matanggap ang banal na Espiritu? Binasa natin. Isusugo ng Diyos Ama sa pangalan ng Panginoong Jesus. Amen. Lapit tayo sa Diyos in the name of Jesus, and the Holy Spirit will dwell in our body. Amen. Sa ating katawan mismo siya
mananahan. Amen? Pangalawa, para matesting natin, nabanggit din ito kanina, no? 2 Timothy 3:15 to 17. 2 Timothy, no, yung grounded in the written word of God. 2 Timothy 3:15 to 17. Sikapin mo maging kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Isang manggagawang walang dapat ikahiya at tama ang paggamit sa salita ng katotohanan. 16. Sabi doon, ang salita ng Diyos, sabi doon, God-breathed, di ba? Sa verse 16. Pwede natin tignan sa King James yan. Hanggang 17 ho, no? So, it is very useful sa correction. Sabihin natin correction. Yan. Pagko-correct. No? Pag kino-correct tayo, ano yung nararamdaman natin? Bakit ba pala decision ka? Parang gano'n, no? Bakit ba tinuturuan mo ako? Parang gano'n kasi may pride tayo, eh. Yung naturalesa ng tao, di ba? Parang ayaw paturo, eh. Hindi, alam ko yan. Di ba? So, sabi doon, ang salita ng Diyos ay ginagamit sa pagtutuwid. Pagtuturo sa pamumuhay na matuwid sa harapan ng Diyos. Pangatlo, promote righteousness and convict us of sin. John chapter 16 verse 8. Ayan. No? So, John chapter 16 verse 8. And when He is come, He will reprove the world of sin and of righteousness and of judgment. So, ang binabanggit ho dito ang Holy Spirit. Kapag tinanggap natin ang banal na Espiritu sa ating buhay, matututo tayo kung ano ang tama at mali. Amen? Kung ano ang matuwid at sa hindi. Amen po? Sa pagpapalaki ng anak, sa pagpapamilya, meron bang tinuturo ang Diyos? Yes. No? Sa pagninegosyo, meron bang tinuturo ang Diyos? Yes. Sa pagtatrabaho, meron. Kumpleto lahat yan. Amen? Kaya kapag yun po ang ating sinundan, pagpapalain tayo ng Panginoon sa lahat ng ating mga gawa kung ito ay ginagawa natin para sa kaluwalhatian niya. Kasi, yun nga, alam natin, obedience is better than sacrifice. Eh. Amen? Ang pagsunod sa Diyos ay higit kaysa anumang sakripisyo. No? Kahit nag-offering ka ng, di ba, 1 million. Ba, nag-offering ka sa church, no? Or nag-charity works ka. 1 million. Pero wala namang pag-ibig. Wala din yun. Wala namang pagsunod sa Diyos. Wala din yun. No? So, lahat po ay nakapunto doon sa ating pagsunod sa Panginoon. No? So, bring glory to Jesus. John chapter 16, verse 14. I think meron tayong sa Tagalog. Sabi, He shall glorify me, for He shall receive of mine, and shall shew it unto you. So, ipapakita sa atin ng Panginoon at ituturo sa atin kung paano yung mga bagay na nakalulugod sa Panginoon. Ito pong ginagawa natin dito. Nakalulugod sa Panginoon o hindi? Nakalulugod. Bakit? Siya ang nagsabi nito eh. Huwag natin kalimutan ng pagtitipon, no? Nang sa gayon, tayo ay magkaroon ng kalakasan sa isa't isa na mula sa Diyos. Lalo na nakakita natin na tayo mga nasa huling panahon na. Amen? So, yun pong tinuturo sa atin ng Panginoon, yung mga bagay na nakalulugod sa Kanya. Ang pananalangin po ba ay nakalulugod sa Diyos? Yes. Ang intercede, nakalulugod sa Diyos? Yes. No? Ang paggawa ng mabuti para sa kaluwalhatian ng Diyos, nakalulugod sa Panginoon. Pero meron namang mga gawang mabuti na pakitang tao at hindi yun nakakalugod sa Panginoon. Amen? So, number 5, recognize the deity of Jesus. 1 John chapter 4, verse 2. Hereby know ye the Spirit of God, every spirit that confesseth that Jesus Christ is come in the flesh is of God. Ang sino mang tao na sumasampalataya na ang Panginoong Kristo ay Diyos na nagkatawang tao, siya ay
belong to God. Ibig sabihin, kabilang sa kaharian ng Diyos. So naniniwala po ba tayo na ang Panginoong Kristo siya ay Diyos? Amen. Yes. No? Bakit natin pinaniwalaan yan? Because of many witnesses and overwhelming evidences that Jesus Christ resurrected from the dead. Meron pong isang Harvard professor, no, na nagngangalang C.S. Lewis. Challenge siya ng kanyang mga estudyante. Sabi, pasinungalingan mo, Prof, yung resurrection ni Jesus Christ. No, mag-imbestiga ka. Mag-research ka na yung resurrection of Jesus Christ ay hindi totoo. No? Yun nga, nag-research. Nag-research siya. Ano po ang natagpuan niya? Totoo. Ang resurrection. No? Totoo ang buhay na mag-uli. Totoo ang life after death. Totoo na kapag namatay ang isang Kristiyano, ang buhay niya ay buhay na walang hanggan. Amen? So, kasi po, ang karamihan, bakit ba takot mamatay? Halimbawa, bakit tayo takot makagat ng aso? Hindi ka naman talaga doon takot na makagat ng aso. Takot ka doon sa rabies na pwede mong ikamatay. Tama? May ganong tayo instinct ang tao na takot sa kamatayan. Tama? Yes. Aminin natin man o hindi. Kahit sabihin mo, hindi ako takot mamatay. Meron yan. Magkakaroon ng ganun yan. Pero kung nandyan ang banal na espiritu at nandun ka na sa bingit ng between life and death, no? Ano yung mararamdaman mo, mararanasan mo? Kapayapaan. Wala pa akong kilalang Kristiyano na namatay na merong sama ng loob sa kapwa. Wala akong kilalang ganun. Kayo meron? Yung merong tanging magalit at puot tapos namatay siya. Tapos sabihin Kristiyano yun. Wala. Kasi bago ka mamatay, it will be all flashback. Diba? Ipapaalala sa iyo ng banal na espiritu At magkakaroon ka ng forgiveness. Sabi ni Stephen, si San Esteban, nung siya'y pagpapatuhin hanggang sa mamatay, anong sabi niya sa Diyos? Lord, patawarin mo sila, hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At hinarap ni Stephen yung gagawin sa kanya ng mga tao na mayroong kapayapaan at walang galit at sama ng loob sa mga taong gumawa sa kanya. Amen? Naunawaan natin, bakit? Ano ang mararanasan ng isang Kristiyano bago siya mamatay? Kapayapaan. No? Marami sinasabi, rest in peace Di ba? Pero totoo bang talagang nakapagpahinga siya ng mapayapa? Makakapagpahinga lang tayo ng mapayapa kung ngayon pa lang ay tatanggapin mo na ang kapayapaan mula sa Diyos. Hindi yung namatay na kaya payapa na siya. Hindi po yun ang turo ng Bible. Ang turo ng Biblia, Jesus is the Prince of Peace. Ang sino mang tumanggap sa Panginoong Kristo ay magkakaroon ng ganoong kapayapaan. Kapayapaang hindi maunawaan ng sanlibutan. Sabi ng Panginoong Kristo, peace I live with you. Itong kapayapaan na to, hindi ito maunawaan ng sanlibutan. Diba? Kasi yung kapayapaan na yun ang presensya ng Diyos, yun ang banal na espiritu, no, na magtuturo sa iyo na maging payapa sa gitna ng bagyo. At kahit sa bingit pa ng kamatayan, meron ka nun dahil nandyan ang banal na espiritu. Amen? Naalala ko yung pinsan ko. That was 2013. Chelsea, no? Nakilala yun ni Pastor, no? She was one of my first encounter na shineran ko talaga ng Word of God. Hindi kami close ng pinsan ko na yun. Pero nung nagkaroon siya ng cancer, stage 4, nung mga panahon na yun, hindi naman po kami nag-aaral, no? Wala kaming masyadong, ng mga kabataan namin 2013. No, that was, ano pa ngayon, 2024, 11 years ago, 11 years ago na yung pagkawala ni Chelsea. No? I think nakita pa yun ng mga ibang kapatiran dito. Tama? Nakipag-living pa nga tayo. At nakapag-preach pa doon si Pastor, di ba? Sa mga kamag-anak ng tatay ko, di ba? Sa Oloroso side. So, ang naramdaman ko
nung nandoon sa ICU, ang kasama ko nun si Celine. Tama ba? Ikaw kasama ko nun, no? So, habang yung aparato, yun na lang yung bumubuhay sa kanya. Pag tinanggal yung aparato, patay na siya. No? So, kaya sabi ng doktor, sinabi doon sa nanay niya, isa-isa na ho kayong magpaalam kay Chelsea. Ang bigat ng ganun pala, mga kapatid, no? Yung alam mo, yung mahal mo sa buhay, pag tinanggal yung aparato, wala na. Ang hirap magpaalam. Saying goodbye is not easy. Amen? And naalala ko, very clear sa memory ko, umiiyak kami ni Celine nun eh. And si Chelsea naman, gumaganon sa amin. Gumaganon siya. At naramdaman ko yung kapayapaang nararamdaman niya. Sa bingit na mamamatay na siya. ICU yun ha, nagpapump na lang yung aparato para lang mabuhay siya. At isa-isa na kami nagpapaalam sa kanya. Doon yun sa St. Paul. Naramdaman ko. Tapos, nilapitan ko siya. Sa Panginoong Jesus ka tumawag. Siya lang ang pagkatiwalaan mo. Dahil all throughout the journey, from December to May, ako ang kasama ni Chelsea pati si Mama, sharing the Word of God. Nanonood pa kami ng Bible series on how God loved us. Sabi ko sa kanya, mahal tayo ng Panginoon. Magkikita tayo ulit. Ang hirap magpaalam. Pero, dahil naramdaman ko yung kapayapaan doon sa kwartong na yun, nasabi ko talaga, Lord, maraming salamat. Dahil I know, deep in my heart, she is in your hands. She is with you. Lumaban siya sa stage 4 cancer, leukemia, December, January, February, March, hanggang May. April hanggang May. No? Actually, nag-prophesy nga siya eh. Natatandaan ko. Ang sabi niya, Mama, sabi niya sa nanay niya, sa May 1, okay na ako. Sabi niya nung January yun, birthday niya yun eh. Pares kami January nun eh. Yun pala, ang ibig sabihin na okay na siya ng May 1. Uwi na siya kay Jesus. Uwi na siya sa Panginoon. Saktong May 1. At naalala ko lahat yun, ha? Hindi aksidente yung sinabi niya yun eh. It was the Holy Spirit working in her life. No? Na si Jesus na ang hari ng kanyang buhay. Amen. Kaya masasabi ko, walang Kristiyanong mamamatay na mabigat ang kalooban. Lahat ng Kristiyano mawawala sa mundong ito na mayroong kapayapaan. Dahilan, ang Panginoong Jesucristo ang ating Diyos. Siya ang prinsipe ng kapayapaan. Amen. At sa kahit anong unos, kahit anong problema ng pamilya, Yes. you know that I came from a broken family. Tatay ko, nanay ko, separated. We are in the middle of the crisis. Pero nung nakakilala kami sa Panginoon, kahit sobrang gulo sa loob ng bahay, gumagawa ang Panginoong Jesucristo ng paraan upang matanggap namin yung kapayapaan. Amen. Amen? Ang tatay ko, may iba na siya. Yung nanay ko, sa kasalukuyan ng panahon yun, meron din siyang iba. At ako, meron akong pusong nagre-rebelde. At gusto ko na lang malunod sa alak para kalimutan ang lahat. Pero yung turning point pala, makikilala mo ang Diyos at malalaman mo, matututunan mo na mahal na mahal ka pala niya. Naunawaan po ba natin, mga kapatid, yung tinuturo ng Diyos sa atin? Amen. That we must love one another, yung pag-ibig na galing sa Diyos at hindi yung pag-ibig na alam natin na makasarili. Amen po, mga kapatid.
So yun po, naibahagi ko po sa inyo yung that very moment bago mawala yung pinsan ko na yun. It's all peace that passeth all understanding. Ipinaunawa, itinuro sa atin ng Diyos, no? That yung time na yun, hawak na niya yung pinsan ko. Amen? At alam ko, mararanasan ng bawat isa yan sa atin. No? Lahat naman po tayo na mawawala sa sanlibutan ito. Amen? Heaven and earth will pass away. Pero ano yung nagmamatter? Ano yung talagang nananatili? Yung relationship natin sa Diyos. Amen? Yung pag-ibig ng Diyos. So yun po ang tinuturo sa atin ng Panginoon sa umagang ito na lakaran natin kung ano man yung kanyang mga katuruan. He is the teacher. The Holy Spirit is the teacher. Amen? Lakaran natin, marunong tayong magpatawad, matuto tayong humingi ng tawad, matuto tayong magsabi ng sorry. No? Ano ba yung mga mahirap sabihin? Yung sabihin mo, mahal kita, kapatid. O, mahal kita, di ba? Minsan parang hirap sabihin nun eh. Sabihin mo nga sa katabi mo yun, mahal kita sa pag-ibig ng Panginoon. Mahirap eh, kasi may ano eh, no? Parang may pride. No? Ay, minsan pag may hindi kami pagkakaunawaan ni Shena, no? Parang may away, no? Bigat, no? Tapos, sabi ng Holy Spirit, ikaw mauna. Eh, ikaw ayaw mo, lalaki ako eh. Bakit ako? Parang ganun eh. Di ba? Eh, siya yun eh. Siya yung ano eh. Parang ganun eh. Yung dinidikta sa puso mo eh. No? So, unti-unti kang lumalapit. Parang sinasabi ng Banal na Espiritu, umpisahan mo sa paa. Lapit kang ganun. Siksik akong ganun. Oh, di ba? Tapos, mahal, sorry. Glory to God, wala pa natin ng Panginoon, di ba? Ang hirap sabihin eh. Pero dahil sa Panginoon, kakaayos. Kapag ang relasyon mo ay, ang sentro ay ang Diyos, lahat ng relasyon ay maayos. Amen. Dahil tuturuan ka ng Panginoon kung paano ayusin. Amen. All glory to God. Palapakan po natin ang Diyos na buhay. Yun lamang po ang mensahe niya sa umagang ito. At inanyahan ko po kayo lahat ay tumayo. No? At tayo po ay mananalangin sa mga oras na ito. Amen. Naunawaan po ba natin ang mensahe? Amen. No, ng Diyos na nais na tayong patuloy na turuan, nais na tayong patuloy na ingatan dahil mahal po tayo ng Panginoon. Ayaw niya tayong mapahamak, no?